Eto na naman tayo, budget. Budget ba ng Office of the Vice President? Dapat ay dagdagan o dapat ba siyang bigyan? Kasi mukhang yan ang hinihiling o ipinaparinig ng Office of the Vice President sa Malacanang na parang dumadaing na wala daw budget ang kanyang opisina at kailangan daw ang budget. O tingnan natin dito kung anong paliwanag dito at sagot ng Malacanang ng tanungin ng mga mamamahayag tungkol dito sa isyong ito. Budget ito ng pangalawang Pangulo. Tingnan natin, under siyempre ni Vice President Sara Duterte. President Sara Duterte, kahapon po nagsabi siya na keeping Vice President Sara Duterte out of the loop is a disservice to the nation. Ang sabi niyo po ay, kumbaga, yung hindi pagsuporta sa Vice President pagdating sa pondo ng kanyang mga proyekto at programa and not being able to support the Vice President is a great disservice to the country. May response po ba ang Malacanang dito? Ayan, tingnan natin. Para po on the part of the Palace, welcome po kung ano man po ang suwestyon na makabuluhan, magandang suwestyon na magmumula sa OVP. Hindi po ito tinatanggihan at hindi po sinasara ng Pangulo ang pintuan sa Vice Presidente. Lahat po ng maaari ang suwestyon na makabuluhan ay tatanggapin po yan kung ito naman po ay makakatulong sa taong bayan. Tandaan po natin, mismong si Vice Presidente ang nagsabing siya daw po ay mayroong formula or alam para maipababa ang presyo ng bigas. Pero ayaw niya pong i-share sa gobyerno at sa administrasyon dahil ayaw niyang tulungan ang Pangulo. So, hindi po nanggagaling sa Pangulo o sa administrasyon na ito ang pagharang sa kanyang mga gustong gawin para sa taong bayan. Unang-una po ay handa pong makinig ang Pangulo sa anumang kanyang suwestyon na may kabuluhan. Patungkol naman po yata sa budget, hindi naman po humahadlang ang administrasyon na ito kung siya man po ay naghumihingi ng mas mataas na budget. Tandaan po natin, kahit po ang DBM, binigyan po siya, pinataas po ito sa original na or initial proposed budget nila for 2026. Binigyan pa po at in-increase sa 170 million. Dagdagan pa. Inaprubahan po ito ng DBM at sa ngayon po ang proposed budget ng OVP ay from 733 million ay ginawa po 903 million. Okay, kung di po tayo nagkakamali, medyo malaki po kasi ang hiningi nila, ang proposed budget nila para sa taong 2025, parang 2.03 billion. At nagkataon lamang po na hindi niya po ito na ipagtanggol ng maayos sa House of Representatives. So kung ano man po ang naging desisyon ng House of Representatives ng Congress ay hindi na po ito saklaw ng Pangulo. Mas mabuti po siguro kung mas nais niya po na mas malaking budget bilang katulad na isang estudyante, kung meron kayong thesis na gusto idepensa po niyo na maayos para po kayo mapagbigyan. Ay, matindi. So ang ibig sabihin niyan, i-justify mo, Vice President, kung saan mo gagamitin ang pera. At baka mabigyan ng consideration, madagdagan ang pondo mo. Ayan, okay? Kasi pinag-uusapan yung budget for 2026. Dahil after SONA ng July 25 and 28, ay isusumitin na po by August yung proposed budget ng buong Executive Department. Kasama dyan ang Office of the Vice President. Ayun, so pera naman. Pero alam po ninyo, sa akin pong analysis at opinion, yan kasi ang epekto kapag kaya nangyari yung betrayal of public trust, kawalan ng tiwala, nawawalan ng tiwala ang taong bayan, especially sa isang government official dahil pera ng bayan ang involved dito. Magiging obligasyon at karapatan ng Executive Department talagang kontrolin at ayusin ang budget. Dahil kapag ang isang opisina ay pinagdudahan ng taong bayan kung saan ginagamit ang pera, mahirap pong ibalik yun. Mahirap pong pagkatiwalaan mulit yun. Yun ang nakapaloob dun sa article of impeachment na ngayon ay hindi pa nga nagsisimulang itrial sa Senado. Yung budget sa Office of the Vice President, confidential fund. Yun po yan eh. So ngayon, hindi mo masisi ang Malacanang na hamunin kang i-justify mo kung saan mo gagamitin at baka pwedeng ibigay. Kung hindi, baka malabo talaga. So simple lang pero obligasyon na ngayon.
Mangyari kasi parang pinapalabas ng kampo ng Vice President na kailangan daw nila ang pera. Ano ba yan? Gusto nilang ibalik yung libreng sakay. Yung intelligence at confidential fund, hindi na talaga pwede yun kasi sumabit sila doon. Pero yung iba pang mga gawain, yung libreng sakay, trabaho ng Department of Transportation yun. Kung halimbawa naman ayuda, trabaho ng DSWD din, magiging redundant lang, magiging doble lang ang gastos, isa naman ang layunin. So wala Siguro mag-isip si Vice President o ang OBP ng ibang proyektong hindi magiging kahalintulad ng ibang project ng gabinete at ng Office of the President para hindi maulit-ulit lang. Sayang ang pera. At saka gamitin talaga kasi ng tama. Yan kasi ang punot dulo dyan, napakahirap talaga na pag hindi mo na-justify kung saan mo ginamit, mahihirapan ka talagang humingi at ma-aproban ang iyong next proposed budget. Yan ang epekto itong 2025 at 2026 budget. Epekto ito nung hindi niya may paliwanag in 2022 at saka 2023 kung saan niya ginamit ang budget. Yun po yun Kaya nga na-impeach sa Kongreso at ngayon itatrial sa Senado. Kaya nga ang taong bayan ay talagang ang panawagan, trial, not dismissal. Maging ang mga taga Mindanao nagsalita na 55% sa survey ng SWS. Pabor sa trial o bigyan ng pagkakataon na dapat si Sara ay magpaliwanag. Yun po yun So balikan ko yung sinasabi ni si Jose Castro. Kung maliwanag, o bigyan ma-justify kung saan gagamitin, baka pwedeng dagdagan ang budget. Pero kung hindi rin, malabo talaga. Kaya ngayon, yung paramdam ng OBP na sila ay gustong maglingkod pero kulang ang budget, ay nasa inyo ngayong kamayan. Ipaliwanag nyo kung saan gagamitin at paniwalaan nyo. Dapat maniwala ang Kongreso at Senado at ang Malacanang sa inyong paggagamitan ng budget, baka mabigyan pa ng consideration. So sa kabila ng mga pinagdaanan, sa kabila ng matinding mga batikos ng mga Duterte at mismong si Sara Duterte na pagbabanta sa buhay ng Pangulo, First Lady at Speaker of the House, yan pa rin, kabaitan pa rin ang lumalabas sa Malacanang. Uunawain pa rin siya. At kung kinakailangan, bakit hindi daw ibibigay? Di ba? Ibibigay yung kailangan. Ayun yun hindi ko alam kung ito'y pagkukunwaring nangangailangan o talagang seryoso na bang gusto niyang makipagbati at tumulong sa gobyerno. Ang Office of the Vice President, marami kasing tanong. Seryoso ba? Totoo bang nangangailangan sila? Seryoso ba? Totoong gustong maglingkod sa bayan? Seryoso ba? Totoong lumalapit talaga siya sa Malacanang para dagdagan ang kanyang budget? Marami hong tanong. Muli, sa Office of the Vice President, ang lahat ng kasagutan at pagliliwanag, kayo ang gagawa niyan. Please like and share. Subscribe and follow kung hindi pa.